bar exam ang isa sa pinakamahirap na board exam sa Pilipinas. Pero hindi yun naging hadlang para sa mag-amang Ferdinand Narciso at Mary Joyce Narciso. Kabilang kasi sila sa mahigit 5,000 nakapasa sa 2025 bar exams. At ang kanilang kwento, talaga namang kapupulutan ng aral. Si Tatay Ferdinand kasi ay hindi na-give up kahit 4 na beses na nabigo noon. At sa kanyang ika-5 subok, naabot na niya ang pangarap na maging abogado kasama ang kanyang anak. Tandem daw ang mag-ama sa review. Minsan magkalayo, minsan magkasama. Pero iisa ang goal, ang maging abogado ng pamilya. Tara't pakinggan ang kanilang inspiring na kwento dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan mga ka-RSP, kasama natin live here sa studio si Attorney Mary Joyce Narciso at si Tatay Ferdinand Francisco naman is currently joining us online. Good morning. Good morning and congratulations! Congratulations! Thank you so much. Si Tatay ay nasa Isabela ba? Yes. Isabela. Good morning po sa inyo at syempre congratulations. Hala, ang saya naman ng family celebration. Oo. Kamusta? Tell us the journey nung nalaman ninyo yung parehas na kayong abogado Yes. ni Tatay. On the day of the results po, hindi po kami magkasama ni Papa. Okay. So ako nasa Quezon City, siya nasa Isabela. Pero nag-text po kami, parang paano mo gustong malaman yung results? Sabi Okay. ko kasi ayokong makita. Parang Okay. text siya na lang po ako pag nakapasa na. Pero dahil nga po importante yung event na to for our family, nag-abang na lang po kami both sa YouTube live stream. So hiwalay pa rin po naming nalaman, tumawag na lang po ako sa kanila after. So yun na po, doon ko na po nakita na nagtatatalon yung family ko, umiiyak, ako umiiyak din po. Hindi po kami nakapag-usap at all. Nakapag-usap na lang po kami after mga 30 minutes na po after the results. After mag-sink in na nakapasa na kayo. After mag-sync in. So, curious na ako dun. So, habang naghihintay kayo ng result, paano yung anxiety level? I mean, paano nyo hinintay? I mean, gaano kayo, the preparation. Ka-stress. Yeah, ka-stress. Ka-stress, Opo. waiting. Pinaka-stressful for me po yung waiting period. Yun. Kasi ilang months din po yung hinintay namin. Ako po, personally, the day before the results came out, nanginginig po yung kamay ko. Doon na po nag-manifest yung physical stress. Kasi before that po, tinatry ko i-block yung anxiety. Hindi ko lang po sure kay Papa kung ganoon din siya. Pero nung tin-text niya kasi ako, positive po siya positive. Oo. So ako hindi ko po pinapakita yung stress ko sa kanya. Sa akin na lang po. So, nung day ng exam, yung feeling po talaga sabi nila, hindi naman po ko confident na papasa. Pero naririnig ko po sa mga kapwa ko nag-take. Sabi, kahit gano'n ka ka-confident, kakabahan ka po talaga. So, on the day of the exam, yun na po yung pinakamataas na stress level na experience ko in my life. Okay, punta naman natin syempre si Tatay Ferdinand. Attorney Francisco, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po ang inyong pakiramdam at kayo po ay abogado na at kasama pa na naging abogado sa inyong pamilyang inyong anak? Good morning po sa ating lahat. Noon pong narinig natin yung resulta, nasa cloud 15 tayo. Kaya hanggang ngayon hindi pa nagsisingkin. Parang nasa cloud 11 na. Nasa kumababa naman na yung ating saya. At tayo ay naging ganap na abogado at kasama pa ang aking anak na si Joyce. So, kailan na ang oath-taking and roll signing ninyo? February 6 po Aba. ang oath-taking. February 6. Pero I wanna know the journey ni Tatay Ferdinand. Yes. I understand, ito ay hindi niya first time, tama ba, na mag-take Yes. ng bar exam. And I wanna know, paano nyo napag-desisyon na sabay? First time din nyo ba rin magsabay? First time din pong magsabay, sabay. Kasi this is your first time to take the bar. Pero kayo, Tatay Ferdinand, ano ang naging journey ninyo? I think, pang-ilan nyo na ba itong take sa bar? At paano nyo napag-desisyon na ito, sabayan ko yung anak ko this time? Ito actually ay panglima. No? At ako, nag-quit na ako actually. The first time I took the bar was in 2005. Sinundan ito ng 2006, then 7. Then as a refresher, then I took the bar for the fourth time noong 2009. So talagang nag-quit na po ako, wala na sa isip ko yan. Until such time nga na natanong tayo ni Joyce na pa gusto kong mag-law.
Gusto nga po sanang sabihin although hindi ko na-verbalize yan sa kanya nung nagdesisyon siya, na huwag anak, mahirap at parang sa tingin ko walang relasyon itong pagiging chemist mo sa pagkuha mo ng kursong abogacya. Pero yun naman, nirespeto ko na lamang yung kanyang desisyon. At yun, noong gusto niyang mag-enroll na ng law, ay medyo kinompute na namin dalawa kung itong ganitong taon, anong kailangan na sabay kaming mag-bar. At yun nga, talaga natupad naman yung aming plano na sabay na mag-review at sabay na mag-take ng 2025 bar exams. Ang galing, ano? Kasi 2009 yung pang-fourth ni Attorney Francisco. So, bali for more than 10 years ang inintay. So, baka ikaw ang lucky charm. Oo. Diba? Paano yung review ninyo? Siguro ano ba, coaching siguro Yes, kayo oo, both? dalawa kayo, Ano sabay ba ang ba kayo dynamics? nag-review? Yung review po namin ni Papa, nauna po siya mag-start. Okay. Bale, ako po kasi, nung early 2025, tinatapos ko pa yung last sem ko in law school. So si Papa, kinailangan niyang mag-refresher course and review center. Nag-enroll po siya. Ako hindi na po kasi ako nag-enroll. So, nakapag-focus na po ako sa review ko mga June or end May na po. So kami ni Papa, magkasama kami mga 3 weeks before the first day of bar exams, which is August po. Pero before that, nag-sharean po kami ng materials o kaya may naririnig po kami intel or tips. Nagte-text lang po kami, opa, ito yung magandang material na basahin. Try mong basahin. Tapos nung magkasama na po kami, nagstay po siya with me sa Quezon City. Araw-araw po kami nag-aaral together. Umaga pa lang, nag-uluto na kami ng breakfast. So, salitan po kami. And then, buong araw po yan hanggang mga 5 or 6 p.m. Tapos nag-take kami ng break. During the day po nag-review kami, hindi kami pareho ng binabasa. Kasi, hindi kami pareho ng subject na inaaral para po hindi rin kami ma-pressure na nauuna ako, nauuna siya. Okay. Pero, minsan, madalas po si Papa nag-initiate na mag-discuss. So, pag mag-bring up siya ng topic, dun ko po na-realize na dun nahasa yung memorization. Si Okay. Papa, mas sharp po yung memory niya. Memorize yung mga names ng cases. Ako sabi ko pa, hindi ko na kayang i-memorize yan. Hindi ko na sa-cite yan sa bar exam. So yun po, nakatulong po si Papa sa akin, personally. I think di pa po niya alam to. Siya po yung nag-push sa akin na mag-aral talaga ng mabuti at mag-focus po. So yun po yung journey namin together na nagtitake din kami ng breaks together, nag-exercise, kumakain, lumalabas. Okay. O yun, Attorney Ferdinand, sabi niya, talagang malaking tulong daw ikaw para sa kanya. Pero si Papa naman, ano ang gusto niya sabihin sa yung bagong abogadong anak na si Attorney Madge? Actually, siya itong naging trigger ko actually. At napakalaking tulong niya. Siya nga yung nagsesekretarya na sa akin sa nagbabayad ng pang-bar. Alam mo na, sa pan naman, teacher tayo at sa Department of Education tayo. Talagang medyo hirap sa puro loan dito, loan dyan. So napakalaki actually ng naging tulong sa atin ng aking anak at pati sa aking naging estilo sa pagbabasa, sa mga materials na aking binabasa. Ito po kasi ay mula sa support system ng UP Portia. UP Portia, kung saan puro kababaihan to. At ako ay kanilang na-adapt. At yun nga, talagang ako yung nakihalo sa isang grupo ng mga kababaihan na bata-bata pa. At ito, makita niyo naman yung edad natin, 57, ay masasabi kong naman, inaral ko at nagtatanong-tanong ako at yun nga, finally, nagbunga yung aking pakikinig sa mga virtual lectures at mga tips na rin at mga case digest na kanilang na-share sa akin. Yun, well, sa kwento mo, I think lucky is not the right word kasi pinaghirapan niyo talaga to. Itong success nito. Well-deserved, Attorney Madge. Thank you so much. And Attorney Ferdinand. And thank you so much for sharing your story with us dito sa RSP. Again, congratulations po sa inyo, Attorney Madge. Maraming Attorney salamat. Ferdinand. Congratulations, chemist na lawyer. Si Daddy Galing ba, ano ang naman, kanyang talaga. pre-law? Secondary education, majored English. Ayun, teacher na lawyer, ganyan, Grabe. ano? All the best and congratulations, Attorney! Thank you so much po.